So, ito naman tayo. Mhm. Ayan. So, yung mga nagtanong kay Inday Sara sa Zoom, ipapasubpina na rin ng NBI. Hindi, may question lang ako. Sa mga abogado dito, meron bang mga abogado dito? Or meron bang mga magagaling na tawag diyan? Meron bang mga magagaling na mga sa batas dito? Kasi gusto ko lang malaman. Hindi ko alam kasi bakit nag-i-issue ang NBI ng subpina. Kasi ang alam ko talaga na nag-i-issue ng subpina korte. Korte, yang ano, yang Congress, Senate, yan nag-i-issue ng subpina. Pero hindi ako sure na puwedeng mag-issue ng subpina ang NBI. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman sila korte. Tsaka 'di ba ang NBI, magsasampa ka lang mag-iimbestiga ka lang naman kapagka may nagsampa ng kaso, tama? Ilan lang naman kami na nagtanong dun, Bright Naria, wala ka namang kritikal na tanong doon. Kasi sabi ni Chief Santiago, yung mga nakatunganga daw, 'di papatawag. Kasi ako nagtanong ako. Sabi ko, ito yung specific na tanong ko. "Mukhang palaban na po kayo, madam. Marami na pong mga pulis diyan. So kung may balita rin po na ililipat po sa correctional si, Attorney Lopez. Ngayon ang tanong ko po, kung sakaling pumasok sila diyan at kunin si Attorney Lopez, sasama ba kayo sa mga putang ina niyan?" Yun yung ano ko, yun yung tanong ko, sasama ba kayo sa mga putang ina niyan? Baka masaktan sila dun, kaya siguro saka ka lang mag-iimbestiga kapagka meron ng reklamo, 'di ba? Halimbawa, merong nagreklamo sa'yo o may lumapit sa NBI, tapos yung NBI, may nireklamo sa NBI, and then the NBI should investigate, 'di ba? Andito si Konsehal Ramir. Konsehal Ramir, naku, pasensya na, hindi kita na nakita, ha, mabuhay ka. Imbitasyon lang dapat ang ini-issue ng NBI. Ayan, sabi ni Konsehal Ramir. Ayun na nga, boss, eh. Kaya nga nagtatanong ako, bakit sila nag-i-issue ng subpoena? Dapat ang i-issue nila is, yun nga, invitation. Kasi sabi rin niya, ah, nag-i-invite sila kasi nga para daw to shed light. To shed light saan? Media personality daw and vloggers to shed light. Shed light saan? First off, sabi ko nga, ako dito sinasabi ko na kung ano nangyari. Meron GC ang mga DDS vloggers. So siyempre, Zoom itong si Attorney Lopez, magzo-Zoom siya kasi nga sasabihin niya kung ano yung nararanasan niya kasi that time wala silang cellphone. Kinuha yung mga cellphones nila, eh. So ngayon, nandoon yung laptop nila, may internet. So yun lang yung pagkakataon para masabi nila na hinaharas na kami dito. Kinuha yung cellphone ko. Inaano nila, pinapasok kami dito, gusto akong ilipat at ganitong oras ng gabi, this oras ng gabi. May karapatan ako. Mali yun. Hindi man lang nila kinakausap yung abogado ko. Ikukulong nila ako sa kulungan ng mga may kasalanan sa batas. Wala naman akong kasalanan sa batas. Gusto nila akong ikulong doon. So on and so forth. So, they are in distress. Wala silang tatakbuhan. So, gumawa sila ng Zoom meeting at sinend sa GC namin. Siyempre, lahat nung nandoon sa GC na yon, na mga supporters ng mga Duterte, i-click namin yung Zoom at pupunta kami ron. At siyempre, scoop sa amin yun. Lalo ako, taga-SMNI ako. So, scoop sa akin yun. Content sa akin yun. So, nagrarant sila doon. Live na inilive namin sa aming mga channels yun. Kailangan pa bang magpaalam ni Attorney Lopez? Kailangan pa magpaalam ni Inday? Kailangan pa ba namin magpaalam sa pamahalaan sa tuwing magla-live kami? Tama? So, siyempre, nagtanong tayo kasi pwede ka magtanong, eh. So, ano yun, dahil nagtanong kami? Dahil nag-interview kami, bawal? Hindi naman nila sinasabing bawal, pero pagpapaliwanagin kami, ito na yung paliwanag. Kinlik namin yung link na pinasa nila, nandoon na, nakita namin yung mga rants, so meron kami mga ikaklaro dahil marami silang sinasabi doon, eh.
So kaklaruhin namin. So ang ibig niyo po bang sabihin ganito? Ibig niyo bang sabihin ganyan? Di ba kayo natatakot sa inyong seguridad? Mga ganon, di ba? The usual. So anong mali dun? Ano masama dun? Bakit pa kailangan kaming ipatawag or kailangan ipatawag ko sino man yung ipapatawag nila? Eh, yun lang naman ang sagot dun. So anong kasunod nun? Iaharas kami? Anong kasunod nun? Ikakasuhan kami dahil nandoon kami? Dahil nagtanong kami? Terorista ba yun? Kriminal ba yung mga yun? Hindi naman. The last time I checked, yung ang mga ABS-CBN ini-interview pa yung mga Abu Sayyaf ini-interview pa yung mga NPA yung mga GMA7, di ba? Lahat nag-i-interview Imaginein mo. So kami, nagtanong lang kami, tapos ipapatawag kami dun. Ilan sa amin may trabaho, kailangan pa namin mag-absent, katulad ako. Kung ipapatawag ako ng ngayon, wala ako doon, nandito ako, uuwi ako, hagastos ako ng daan-daan libo sa pamasahe para lang sagutin ko yung tanong nila. Ano yung sa IBP? Ano na naman yung sa IBP na yan? Nagsalita na yung ombudsman, di ba? Addressing USEC. Hindi kasi yung sa ombudsman naman kasi, yung sa pagtupad ng tungkulin ni Inday Sara nandoon naman siya sa part na yun. Di ba? So what's after that? Pwede ba kami mag-live habang halimbawa, kung papuntahin tayo doon, pwede ba naka-live kami para makita ng taong bayan kung anong pag-uusapan natin doon? Hindi ko magets. Kasi ang alam ko talaga, ang nag-issue ng subpoena, yung mga korte lang. Tsaka yan, si Congress, Senate. Pero sabi nga ni Konsehal Ramir, dapat ang ini-issue ng NBI is invitation. Pero alam ko naman kasi judge ito si Santiago. So I'm sure alam niya yung ginagawa niya. And believe ako dito sa taon na to, I'm sure na he's just doing his job. Kaya lang syempre medyo parang mapapatanong ka talaga It's a big question mark. Pakinggan natin yung balitang yan. Hindi nakarating si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay sa naging pahayag niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pati ang mga nagtanong kay VP Sara sa Zoom press conference noong Sabado ay papasubpina na rin ng NBI. Papasubpina ng NBI? DOJ ba yung NBI? Alam ko nagpapasubpina, DOJ lang Papasubpina ng NBI yung mga nagtanong? Bakit? Tatanungin mo ako bakit ako nagtanong ng ganun? Ganun ba yun? I mean, hindi ko talaga maintindihan Boss Dada, bakit ka nandun? Natural. Naimbatahan ako dun. Okay. So, naimbitahan ka doon. Ano ba 'yon? Ano ba 'yung saan kayo inimbitahan? Ano ba 'yan? Kinausap ko ba? Chinat ka personal? Hindi po, may GC kami. Yung GC niyo na ba 'yon? 'yun yung GC na dinidestabilize yung gobyerno, ha? Doon lang kami naglalabasan ng mga chismis-chismis namin. So ba't mo tinanong yung tanong mo? Putang ina, hindi ko alam yung sagot doon sa tanong ko kaya ako tinanong yun I mean, yun lang yung mga posibleng pwedeng itanong sa akin So nananakot ba sila? Oo, yun ang sabi ni Teo, nananakot lang ang mga yan. So are you trying to scare us, vloggers and media people? Are you trying to scare us? Are you trying to harass us? Anong bagay-bagay ang kaklaruhin natin? Maka-Duterte ba kami? Ako, oo. Supporter ba ako ni Inday? Oo. Anong masasabi ko dun sa sinabi ni Inday na meron siyang kinontratang mamamatay tao? Opinion niya yun. Ang masasabi ko doon, para sa akin, wala siyang nilabag na na batas doon. Ano pa yung mga pwedeng itanong nila sa akin? Di ba? Yan at iba pang detalye sa report ni Jason Rubico. Nagpadala ng isang sulat si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa National Bureau of Investigation na hindi siya makakadalo sa investigasyon ng NBI ngayong Biyernes dahil sa ilang trabaho sa opisina na kailangan niyang asikasuhin. Ang nasabing investigasyon ay kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference noong Sabado. Apparently, the Vice Di President ako, mataas ang paghanga ko dito kay Director Jaime Santiago. Ano ito, alam ko magaling na magaling na judge ito. And ito, dating pulis ito. Worked his way up to become a lawyer and now naging judge na siya at ngayon ay director na siya sa NBI. I know naman na he's just doing his job. Siguro napag-utusan lang din siya kaya niya ginagawa ito. So tayo naman basta nasa Pilipinas tayo, we're willing to comply if ipapatawag tayo. Tsaka hindi naman delikado yung tanong natin yung katulad si Maui ang nagtanong kay Inday Sara ng excuse me, ma'am, hindi po ba kayo natatakot sa buhay ninyo na ganyan ang nangyayari diyan? Yun, sumagot lang si Inday ng ganun. So, aside from that, sino pa ba mga nagtanong nun? Wala, mga tanong naman dun is basic Basic tungkol sa tungkol sa yan Tungkol lang dun sa mga pinagsasabi nila dun sa dun sa Zoom meeting na yun So, what is wrong with that? ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, wala pang petsa na hiniling ang bise. Ngunit batay sa kanilang napag-usapan, pansamantalang itatakda ang pagdalo ni Vice President Duterte sa December 11. May iba pang hiningi ang bise, gaya na lamang ng kopya ng reklamong inihain laban sa kanya at mga itatanong ng NBI. We will comply with her request dahil sa due process. Out of respect dahil siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, bagamat hindi nakadalo si VP Inday, ay hindi ibig sabihin na inilalagay na ng bise ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa batas. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office. Sabi ko nga rin even yung dapat nga ako lang dapat nga hindi mo na imbitahin si Inday Sara doon kasi sinasabi na ni Inday Sara sa media yung reason niya yung kanyang kung iimbestigahan mo si tawag dito kahit iimbestigahan mo si Inday Sara doon sa imbestigahan mo si Inday Sara sa tungkol sa sinabi niya kay tawag diyan kay Bongbong Marcos, yung threat, yung sinasabi nilang threat, yung pag namatay ako, ipapapatay ko, napaliwanag niya na yun Sinasabi niya, I'm sure, kung yun ang tatanungin nila, I am sure na nasagot na ni Inday Sara yun sa mga interviews niya. Ngayon, kung tatanungin nila kay Inday Sara, sino yung kinausap mo para patayin sila, syempre, hindi sasagutin ni Inday yun. I will not answer you doon. Palagay ko yun lang naman yung pwede nilang itanong kay Inday. Pero kung yung pagpapaliwanagin nila si Inday tungkol sa sinabi niya, nagpaliwanag na ni Inday yun I am sure. Alam na natin lahat kung ano yung paliwanag ni Inday doon. Bakit pa nila ipinapatawag. Yun sa akin lang kasi very very vocal naman si Inday sa mga sa mga tanong sa kanya. Media rin naman nagtatanong sa kanya. So, yung investigation nila, i-base na lang nila doon sa mga sinasabi ni Inday Sara sa media. To conduct the investigation, di ba? Wala naman siyang, as I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. Bukod kay VP Sara, ipapasapi na rin ani Santiago ng NBI ang mga miyembro ng media at mga political vlogger na nagtanong sa pangalawang Pangulo. Ayan, kasi si Jason Rubrico, nagtanong siya, nandoon kami lahat We asked questions. Ilan lang kaming nakapagtanong doon? As in, ilan lang kami. Si Maharlika nagtanong, hindi naman nila mapapatawag yun. Ako nagtanong, si Princess Maui nagtanong, ito si Jason Rubrico nagtanong. So,
Hindi ko alam kung sino pa yung mga ano, kung sino pa yung mga at kung bakit pa nila ipapatawag yung mga nagtanong. Again, nagtanong lang ha, nagtanong, tanong. Hindi naman siguro bawal magtanong dito sa bayan natin Pilipinas. Siguro naman pwede pa rin naman tayo siguro meron pa naman tayo sigurong free speech. I mean, hindi naman in-air sa mga media outlet na mayroong mga franchises itong ano na yun, Zoom meeting na yun. So hindi ko talaga alam ano yung motibo bakit pati yung mga nagtanong media ipapatawag mo. Again, ang trabaho ng media mag-report. Ang trabaho ng media magtanong, mag-interview. So bakit pa nila kailangang ipatawag yung mga media and vloggers? Ulo, aniya, meron silang natukoy na mga individual. Isa-serve na ang subpoena doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, isusubpoena namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila. Ano yun? Hindi ko magets eh. To shed light saan? To shed light saan? So, rehearsed ba yun? Yung mga tanong ba namin is scripted? Hindi po. Hindi scripted eh. Hindi ko talaga mag-hits kung ano yung purpose. Kung ano yung purpose, bakit. Pero I'm not saying negative things, bad things against Director Santiago because I really respect this person eh. Wala talaga akong alam na parang siguro sumusunod lang din siya sa utos sa kanya. Siyempre, after all, may boss naman yan. Hindi ba? So, siguro sumusunod lang siya. It's just that, kumbaga, napapaisip lang ako kung ano yung gusto nilang imbestigahan dito sa mga media practitioners, media men, vloggers na mga nandoon in the first place. Trabaho naman yun. Wala naman kaming ginawa doon na hindi namin trabaho. Diba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.